So good afternoon po. Good afternoon. Ako po si Queenie, tapos ano pang pangalan? I'm Jody. So, ito po yung itatanong ko about Rizal. So, para sa iyo po, mahalaga pa bang pag-aralan pa yung buhay or yung mga ginawa ni Rizal ngayong panahon? Yes, kasi yung buhay about Rizal is parang binabalik tayo dun sa mga nangyari before na mas lalo nating kailangan pahalagahan yan kasi knowing Rizal, yung mga ginawa niya before, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo lumaya mula sa mga Kastila. Tama ba ako? So, doon nagkaroon ng kamalayan ang bawat Pilipino na kung ano ba yung tunay na nangyayari nung mga panahong yon. Sa pamamagitan ng mga nagawa niya, tuluyan tayong nakalaya at nagising yung diwa ng bawat Pilipino. Kaya mahalaga na pag-aralan pa rin natin hanggang ngayon kung ano yung mga naging gawain ni Rizal, dahil nga lalong-lalo na madaming lesson katulad na ng kabataan ng pag-asa ng bayan. Hanggang ngayon nabubuhay pa rin sa atin yon, at I think mahalaga yon dahil hindi ko na ma-voice out, pero I think kung ano man yung naging buhay ni Rizal ngayon is isa siyang malaking parte sa buhay at sa henerasyon natin ngayon. Thank you. So, very precise po ng tanong nyo. Oh my Thank you God. po. Sorry, kinakabahan ako. Pero I think yun, mahalaga yung lessons ni Rizal. Thank you. TU po kami, fourth year student na po. Fourth Okay. year ano na po kami. So, ayan, aas po namin kung nabubuhay po si Rizal sa panahon ngayon, sa tingin mo ba pagsusulat pa rin ang pipiliin niyang paraan para magbigay ng pagbabago? For me, kasi yung sinulat niyang No Limit ang Heren, El Filibusterismo gives a lot of change sa Pinas. So, I think, there's a possibility na pagsusulat niya pa rin ang pwede na magamit natin para mag-improve pa ang Pinas. Okay po, thank you po. And how about kayo po? Actually, yung pamamaraan niya ng pagsusulat noon is parang naging isa sa mga documents kung ano yung mga nangyayari ng panahon ng himagsikan Kastila, ng panahon ng Kastila. So, if ever na nabubuhay pa rin siya, siguro magsusulat pa rin siya ngayon para ilista or itala lahat ng history na nangyari currently sa panahon natin ngayon. Okay po, thank you so much po sa thank you. Thank you po. Hello, I'm Lemon and your name is? Bernadette. Okay, I'm so yung Bernadette. question ko sa'yo, sang-ayon ka ba na si Jose Rizal yung pinakaangkop na pambansang bayani ng Pilipinas? Bakit oo at bakit hindi? Yes. Bakit yes? Kasi kundi dahil sa mga works na meron siya, doubles na meron siya, hindi ma-open yung mind ng Pilipino to fight back for their freedom. So, ayan lang. Thank you! Naniniwala ka ba na mas epektibo ang mapayapang paraan ni Rizal sa pakikipaglaban para sa kalayaan kaysa sa marahas na revolusyon? Bakit oo and bakit hindi? Yung sagot ko ay oo, kasi nakakatulong rin yung mga salita niya na may paglaban natin yung karapatan natin na Pilipino para hindi tayo maapi ng mga ibang bansa. Yes po. Okay po, tama po yan. And thank you po sa thank you po. Good evening po. Ako po si Ellen Muela. Nandito kami sa Greenfield ngayon and nag-interview kami about kay Rizal. And nandito si Sir. Tutunayin natin siya kung saan pa pinanganak si Jose Rizal. Calamba, Laguna. Yes, tama. Tama si Sir. Tama. And next question. Next question po is, alam niyo po ba kung ano ang dalawang nobela na pinakasikat na sinulat ni Jose Rizal? Yes, based sa history, yung No Limit ang Heren and El Filibusterismo. Tama po si Kuya. Ano lang, sir? Apo, ayun lang po. Na-interview kayo na something na may deep
pala si Sean. Tapos anong pangalan mo, kuya? Paul. Paul, ikaw, kuya? Clint. So ayun, ang tanong ko lang naman is, yung una, gaano mo kakilala si Rizal? Ano yun, may out of 10? Out of 10? Kahit ano, kahit out of 10, kahit very. Dito ano? Mga 7. Wala sa Ayun. Dahil out of 7, kuya, dun mo siya kakilala. Ang pangalawa kong tanong, base sa opinion mo, nai-inspire ka ba kay Rizal? Hindi sa lahat ng bagay kasi hindi naman tayo nakaabot sa panahon niya, di ba? Pero more on history kasi, sa history niya medyo may tayo diyan. Kasi ika nga niya ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So it means tayo ang pag-asa, di ba? Pero hindi naman sa lahat ng panahon kasi ma-apply yan. Tama. Ayun. Meron pa akong isang huling question. Isa si Rizal kasi sa mga tao na nagpalaya sa Pilipinas. Alam naman natin lahat yon bilang Pilipino. Paano niya na ikaw personally sa iyo, kuya? Paano ka naging parang mapagmahal sa bayan dahil kay Rizal? For lang, sa akin lang, sa opinion ko, parang the way na lang sa pagmamahal natin, di ba, dito sa atin, sa bayan. So for na lang, respeto na lang din sa nagawa niya. As a Pilipino siguro, mas alagaan natin yung kultura natin. More on history dito sa Pilipinas. Yan lang. Salamat. Gawin natin. Ganun. Ayun lang. Salamat, kuya.